So, hindi ini-endorse ng Proverbs na dapat mahirap. Hindi. Pero yung mayaman, sinasabihan rin niya, oh, mayaman ka, pero wag kang mayaman lang. Uunlad ka, pero wag kang maunlad lang. Dapat maayos ugali mo. Dapat, paano yun? Dapat hindi yung yaman mo ang inaasahan mo. Dapat ang inaasahan mo, yung Diyos na nagbibigay ng kakayahang gumawa ng yaman, dapat doon ka umaasa. Nasa Proverbs tayo, di ba? Okay. Proverbs 11, may maganda dito sa Proverbs 11. Verse 15, okay? Verse 16, tuloy natin hanggang sa 24. Ang sabi dito sa verse 15, pag inako mo ang utang ng di mo kilala, magdudusa ka. Mas safe kung hindi mo aakuin ang utang ng iba. Okay? So, ito yung warning ng Proverbs sa pagiging guarantor kasi marami na talagang relasyon na nasira sa pagga-guarantor. Okay? So, alay ko sinasabi, kung may gusto magpa-guarantor, tapos ang gawin mo na lang, tulungan mo na lang ng konti, tapos huwag mo nang singilin. Kesa yung gagamitin yung pangalan mo, tapos pag hindi siya nakabayad, ikaw ang magbabayad lahat. Masisira yung relasyon mo. Kasi kung totoong kaibigan ka niya, maintindihan ka naman niya eh. Tapos sabi dito, verse 16, ang ganda, sabi, rerespetuhin ang babaeng maganda ang ugali. Hindi lang basta maganda, maganda ang ugali. Tapos ang kasunod, pero ang lalaking marahas, yaman lang ang makukuha. Isipin nyo, sandali, so meron palang marahas na yumayaman. Sabi dito, ang lalaking marahas, yaman lang ang makukuha. Ang babae daw na magandang ugali, rerespetuhin. Kasi sa totoo, pag ang babae maganda, tas hindi maganda yung ugali niya, ang lakas makawala ng ganda. Maganda sa unang tingin, di ba? Nakita mo yung ganda. Tapos pag nakita mo na siya, ba, bastos siya sa magulang, o bastos siya makipag-usap sa matanda, o hindi siya maayos ka-transaction, magulang sa pera, kung ano man, nawawala yung ganda eh. No? Ang lakas makawala ng ganda. Meron akong kaibigan na hindi maganda. Pero, pag nakakakwentuhan mo siya, maganda. Kasi, ang sarap niyang magsalita, tapos ang bait, tapos ang talino. Parang, araw-araw siya nakikita, paganda siya ng paganda. May ganun pala. Pero yun nga, yung meron namang babae, maganda. Eh, lalo na pag hindi maganda, tapos hindi pa maganda ugali. Di ba? Kasi etong Proverbs, marami ditong, di ba, marami ditong pagko-coach kung paano yumaman, paano gumanda ang buhay. Pero dito sa verse na to, sa verse 16, sabi niya, yung lalaking marahas daw, yaman lang ang, nilang lang niya. Yaman lang ang makukuha. Saan yun ikukumpara? Doon sa una, ang sabi, ang babae daw na mabuti ang ugali, rerespetuhin. So, ibig sabihin, yung lalaki, mas mataas ang estado ng lalaki, lalo sa Middle Eastern. Ang lalaki daw na marahas, yaman lang makukuha. Ibig sabihin, pwede siyang yumaman, pero hindi siya makakuha ng respeto. So, may mga taong gano'n, nakakuha ng yaman, pero hindi makakuha ng respeto. Pag mayaman ka, pero hindi ka nire-respeto, ang tawag sa'yo ng Bible, mayaman lang. May lang. Di ba parang, ang yaman niya, yaman lang. Di ba? So, yaman lang nakuha niya, hindi siya nirespeto. So, possible yun. Possible na yumaman ka, pero hindi ka nire-respeto, yaman lang nakuha mo kasi marahas ka. Ito pag dinire-diretso mo to, halimbawa sa verse 17, sabi, pag mabait ang isang tao, siya din ang nakikinabang. Pag mapanakit naman, sarili ang sinasaktan. Tapos pag dinediretso mo pa, dito sa sa verse 22, memorize ko 'to mula nung bata pa ako eh. Tawan-tawa ako dito sa verse na 'to eh. Sa traditional na Tagalog, ang sabi, ang magandang babae na walang bait. Kasi 'di ba sa verse 16 tungkol sa babae na maganda ang ugali. Dito naman tungkol sa magandang babae na hindi maganda ugali. Ito sabi, okay? Ang magandang babae na walang bait ay tila gintong singsing sa nguso ng biik. Okay? Ang magandang babae daw na walang bait ay tila gintong singsing sa nguso ng biik. Dito ang tawag dito ang Bible Pinoy version. Ang sabi, ang magandang babae na di marunong mag-isip ay parang gold na singsing sa ilong ng baboy. So, isipin mo yun. Sa kanila, Hudyo ang nagsulat nito eh. Sa mga Hudyo, hindi lang sila bawal kumain ng baboy, bawal humawak ng baboy. Oo, marumi sa kanila yon. So, pag humawak ka ng baboy, bawal ka rin hawakan. So, ibig sabihin, may bearing sa kanila yung maganda. Pero pag maganda ka, tapos nakita nila, hindi maayos ugali mo, iiwasan ka na nila.
Kasi para sa kanila, para kang gintong singsing. Maganda yung gintong singsing eh. Kaya lang nasa maling lugar. Eto, maganda yung itsura, nasa maling ugali. So, pero dito sa verse 16, ang sabi, ang babae na hindi sinabing ang magandang babae, basta sabi ang babae na mabuti ang ugali, rerespetuhin. No? Tapos yung respeto na kayang kunin ng mabuting ugali, hindi kayang kunin ng yaman. Kung marahas siya, hindi mabuti ugali niya, pwede siyang magka-yumaman, pero hanggang yaman lang, hindi niya makukuha yung respeto. Okay, so mapapansin nyo naman yan sa lahat ng areas ng society. Sa school, sa companies, hanggang sa politics, makikita nyo. Meron mga powerful, mayayaman, pero hindi sila mahal ng tao. Di ba? Hindi sila ayos sa kanila ng tao. Kasi nga, marahas. Okay, hindi mabuti ugali. Tapos, pagdating dito sa dulo, ang tindi, verse 28, ang taong umaasa sa kayamanan, parang dahon na malalanta. Pero lalago ang matuwid, parang malusog na halaman. Ito, realistic tong Proverbs eh. Sinasabi niya, marami ditong verses na nagsasabi, ang mayaman maraming kaibigan, ang mahirap konti kaibigan. Yung mga ganyan. Ang mayaman, pag may kailangan, nandyan agad. Pag ang mahirap, hindi mo alam kung saan siya ukuha. Oo, yan, ganyan. Oo. Tapos alipin ng nagpapahiram, anang hihiram. So, gano'n. So, pero pagdating dito, meron siyang sinabi dito na ang umaasa sa yaman, malalanta, parang dahon. Ibig sabihin, maganda yung yaman. Okay? Maganda na may yaman. Pero wag yun ang asahan mo. Ang asahan mo ang Diyos. No? So, kasi yan eh. Pag ang yaman na ang inasahan, nagiging marahas na. No? Nagiging arrogante, nagiging matapobre. No? Pag ganyan na, okay, mayaman pa rin. Hindi naman maghihirap, mayaman pa rin. Pero, mayaman lang. Ang tawag ng Bible dyan, mayaman lang. No? Hindi kagaya ng mabuting tao. Babae pa nga ang sinabi. Sa social status dyan sa kanila, mas nire-respeto ang lalaki. Na mismong babae ang sinabi na ang babae, pag mabuti ugali, irerespeto siya. Tapos kasunod yung lalaki na dapat mas mataas, pag ito hindi mabuti ugali, yaman lang makukuha niya. So, ibig sabihin, ito may kayang kunin, mas mababa pa nga ito, pero may kaya siyang kunin yung respeto na hindi kaya kunin nito kahit marami siyang pera. Okay? So, anong best? The best way is, di ba sabi nung nakaraan, pinag-usapan natin, yung tamad naghihirap. Yan ang pinag-usapan natin nung nakaraan eh. Di ba? Dapat pag oras ng ani, umani ka eh. Di ba? Huwag kang tamad eh. Kasi maghihirap ka. So, hindi ini-endorse ng Proverbs na dapat mahirap. Hindi. Pero yung mayaman, sinasabihan rin niya, mayaman ka, pero huwag kang mayaman lang. Okay? Uunlad ka, pero huwag kang maunlad lang. Dapat maayos ugali mo. Dapat, paano yun? Dapat hindi yung yaman mo ang inaasahan mo. Dapat ang inaasahan mo, yung Diyos na nagbibigay ng kakayahang gumawa ng yaman, dapat doon ka umaasa.